Posibleng mabawasan ng hanggang 10 piso kada litro ang presyo ng ilang produktong petrolyo kung sakaling maipapasa ng Kongreso ang suspensyon sa ipinapataw na excise tax sa langis. Samantala, nagtutulungan na ang DICT, DILG at LTFRB para sa pamamahagi ng fuel subsidy sa mga PUV driver. Si Vel Custodio sa sentro ng balita, live. Angelique, pinag-aaralan na ng House Committee on Ways and Means ang pagsuspinde sa excise tax. Kasunod ito ng patuloy na pagsipa ng presyo ng petrolyo dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz sa Middle East. Sa pagdinig, batay sa naging ulat ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, mula sa 3.6 baseline ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa inflation rate. Kung magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, dalawang senaryo ng inflation ang tinitingnan. 4 hanggang 4 maipatutupad ang suspensyon sa excise tax, maaari pang bumaba sa 3.1 hanggang 4.1% sa Scenario 1 kung agad na ipatutupad ang suspensyon mula March hanggang May o 4% hanggang 4.3% naman sa Scenario 2 kung maipatutupad ito mula March hanggang September. Sakaling maipatupad na ang pagsuspinde sa excise tax, mababawasan ng 6 na piso kada litro ang presyo ng diesel at kerosene, habang 10 piso kada litro naman ang maaaring mabawa sa presyo ng gasolina. Mungkahi naman ng Department of Finance na babaan ng excise tax. Aabot na mahigit 295 billion pesos ang koleksyon ng excise tax at VAT sa imported petroleum product noong nakaraang taon. Kaya malaking bahagi ng pondo ang mawawala kung isususpinde muna ito. Samantala, nakikipagtulungan na ang Department of Transportation sa LTFRB, DICT at DILG para sa pamamahagi ng subsidy sa mga pampublikong sasakyan. 2.5 billion pesos ang alokasyon kung saan nasa 4,500 hanggang 10,500 pesos ang ipapamahaging subsidiya sa mga public utility vehicle drivers. Nasa 12,000 naman para sa bawat TNVS o delivery riders at mahigit 1,000 piso para sa mga tricycle drivers. Tiniyak naman ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na sapat pa ang supply ng petrolyo hanggang Abril at patuloy ang pakikipag-usap ng ahensya sa South America para sa karagdagang supply. Pero malaking epekto ang pagtaas ng presyo ng petrolyo ay dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang supply ng langis. Ang crude oil is not a big issue because Petron, I think, can have access to crude oil. They have Malaysia also and all the other options. It's a direct and indirect supply of the finished products. So when we've had several meetings with the oil companies already, and they have assured us they have stock which is here in the Philippines already and en route, and that's sufficient enough until April, Mr. Chair. So if the pronouncements of President Trump is true, then that it should last just 4 weeks, then the Philippines is still in a good stage. Sakaling mang tumagal ang tensyon sa pagitan ng Iran at US, patuloy na pinaghahandaan ng ahensya ang posibleng maging resulta nito, lalo na sa supply. Bagamat tinanggal sa DOE ang kapangyarihan na i-regulate ang presyo ng petrolyo, nagsasagawa na ng inspeksyon ng ahensya sa pakikipagtulungan sa PNP at DILG para mapanagot ang mga nag-regulate sa mga gasolinahan na umaabuso sa presyo ng petrolyo. Angelique, samantala, lusot na sa Committee on Ways and Means ang Travel Tax Abolition Bill na may 17 substitute bills. Ito ay sa kabila ng mungkahi ng ilang mga mambabatas na ipagpaliban muna ang deliberation dito. Ito ay sa kabila ng patuloy na tensyon sa Middle East. Sunod naman na magkakaroon ng pagdinig patungkol dito sa House Committee on Appropriations bago ito isumite sa plenaryo. Balik sa iyo, Angelique. Maraming salamat, Vel Custodio.